Nagsisimula ang pelikula sa pagdating ng apat na lalaki sa Washington DC gamit ang isang lumang sasakyan na mukhang bulok. Huminto sila sa gilid ng kalsada, at dalawang lalaki na nakasuot ng mga suit ang bumaba mula sa likuran ng sasakyan. Sila ay sina Riley at Colt, mga ahente ng US Secret Service, habang ang natitirang dalawa ay mga tauhan ni Tyn Duac, isang sociopathic na mamamatay tao. Nakalagay sa bulsa ni Colt ang isang bakal na bola na may laman ng mga vial ng asul na likido. Ang sinumang iinom ng mahiwagang likidong ito ay maaaring maglaho na parang bula. Samantala, isang marangyang tanghalian ang nagaganap sa isang hotel malapit doon. Ang mga nangungunang diplomat mula sa iba't ibang bansa ay nagtipon doon sa imbitasyon ng gobyerno ng US. Dumating ang ambasador mula sa Argentina, na sinundan ng ambasador mula sa Palawan Archipelago. Ngunit agad na napansin na ang mga diplomat mula sa malalaking bansa ay pinaghihiwalay sa mga mula sa maliliit na bansa. Si Sam Cooper, isang opisyal ng US State Department, ang naatasang mag-asikaso sa mga bisita mula sa maliliit na bansa. Ikakasal si Sam sa kanyang longtime girlfriend na si Amanda sa araw ding yun. Umaasa siyang magiging maayos ang lahat para maipasa na ang tungkulin sa kanyang mga kasamahan at makaalis na. Gayunpaman, hindi lamang pinaghihiwalay ang mga diplomat mula sa maliliit na bansa, mas mababa rin ang kalidad ng serbisyo at pagkaing ibinibigay sa kanila. Sa gitna nito, nagkaroon ng alitan ng ambasador mula sa Palawan Archipelago at isa pang diplomat tungkol sa kanilang upuan. Lumala ang tensyon, at ang buong tanghalian ay nauwi sa kaguluhan. May mga nagtapo ng plato, hinagis ang pagkain, at maraming nasugatan. Habang pilit na inaayos ni Sam ang sitwasyon, isang kasamahan ang nagsabing kailangan na niyang umalis kung ayaw niyang mahuli sa kasal. Aalis na sana si Sam nang pigilan siya ng kanyang boss na si Michael Enseng sa lobby. Pinagsabihan siya nito dahil hindi niya napigilan ang kaguluhan at tinakot pa siyang ipadala sa Greenland bago siya pinayagang umalis. Samantala, ang dalawang ahente ng US Secret Service ay pumasok sa isang matangkad na gusali malapit sa hotel kung saan nagaganap ang tanghalian. Ang gusaling ito ang lihim na base ni Tyn Duac, na ginamit na ang asul na vial ng invisibility. Habang naghihintay sila ng elevator, biglang sinugod ni Riley si Colt at sinuntok ito. Kinuha niya ang bakal na bola mula sa bulsa ni Colt at mabilis na tumakbo palabas ng gusali. Ngunit agad ding nakabawi si Colt at hinabol si Riley, na ngayon ay itinuturing niyang kalaban. Nagpatuloy ang habulan sa mga lansangan ng Washington DC. Napansin ng dalawang tauhan na naghihintay sa sasakyan ang kaguluhan at natuklasan nilang nagtaksil si Riley sa kanila, kaya't sumama na rin sila sa paghabol. Ngunit nagawa ni Riley na iwasan ang mga humahabol sa kanya. Sumakay siya sa isang pulang pickup truck habang si Colt at ang mga tauhan ay nagpatuloy sa kanilang paghabol gamit ang kanilang luma at sirang sasakyan. Samantala, nagmamaneho ang kaibigan ni Sam upang ihatid siya sa lugar ng kasalan dahil huli na siya sa seremonya. Ngunit pagdating nila sa isang rotonda, nabangga sila ng lumang sasakyan na minamaneho ni Colt, na ikinagulantang ni Sam sa gilid ng kalsada. Sa kabutihang palad, dumating ang isang opisyal mula sa Russian Embassy sa lugar ng aksidente at napansin ang nangyari. Ipinaliwanag ni Sam na huli na siya sa kanyang kasal, kaya inalok siya ng opisyal na ihatid siya. Pagkatapos ng ilang oras na pagkaantala, sa wakas ay dumating si Sam sa hotel kung saan gaganapin ang kanyang kasal. Galit na galit ang kanyang mapapangasawa at hindi naniniwala sa kanyang dahilan. Gayunpaman, naayos ng kanyang mga kaibigan ang sitwasyon at iniwan siya sa kanilang hotel room upang makapaglinis. Ilang sandali pa, napansin ni Sam ang isang lumulutang na bakal na bola na pumasok sa kanyang kwarto. May narinig siyang boses na nag-utos na isara ang pinto. Sa una, inakala ni Sam na nagbibiro lang ang kanyang mga kaibigan at sinundot ang hangin sa ilalim ng bakal na bola. Laking gulat niya nang maramdaman niya ang tiyan ng isang tao. Ang bola pala ay hawak ni Riley, na uminom ng asul na likido upang maging invisible at makatakas sa kanyang mga humahabol. Ngunit bago pa man maisara ni Sam ang pinto, biglang pumasok sina Colt at ang dalawang tauhan, na nagpabagsak kay Sam at nawalan ito ng malay. Sinubukan ni Riley na umiwas gamit ang kanyang invisibility, ngunit nahuli rin siya at sinaksak ng isa sa mga tauhan. Habang bumagsak siya sa sahig, muling naging visible ang kanyang katawan. Gayunpaman, nagpapanggap lang siyang patay. Tahimik niyang inilagay ang bakal na bola sa ilalim ng sofa. Nang hindi makita ng mga kalaban ang bola, mabilis silang tumakas. Pagkatapos nito, nagising si Riley, sugatan, at iniabot ang bakal na bola kay Sam. Hiniling niya kay Sam na dalhin ito sa isang taong nagngangalang Ron Clemen. Pinakiusapan din niyang alisin ang mga kutsilyo mula sa kanyang likod ngunit kalaunan ay namatay dahil sa kanyang mga sugat. Sa kasawiang palad, dumating ang mga pulis, kaibigan ni Sam, at ang bride sa kwarto sa eksaktong sandaling yun. Nakita nila si Sam na hawak ang mga kutsilyo malapit sa isang hubot-hubad na bangkay at inakala nilang siya ang salarin. Hinabol siya ng mga pulis, ngunit nagawa niyang makatakas. Kinagabihan, bumalik sina Colt at ang dalawang tauhan sa lihim na taguan kung saan ang invisible na si Duac ay nagbabasa ng dyaryo. Napag-alaman na si Duac ay patuloy na gumagamit ng asul na likido upang manatiling invisible. Nagsusuot siya ng trenchcoat at sombrero upang malaman ng kanyang mga tauhan kung nasaan siya. Dahil paubos na ang kanyang supply, nais niyang makuha ang bakal na bola at ang malaking dami ng vial na nasa loob nito.
Samantala, ang headline sa dyaryo ay nagpapakita na ang isang State Department aide na nagngangalang Sam Cooper ay pinaghahanap dahil sa pagpatay kay Secret Service Agent Riley. Malinaw na traidor si Colt sa gobyerno ng US, at nagtatrabaho para sa kriminal na si Duwak. Inilarawan ng trio kung paano nakatakas si Riley gamit ang vial at hindi nila ito mahanap. Ngunit hindi pinapayagan ni Duwak ang kanilang kapalpakan. Kaya inutusan niya ang mga tauhan na hanapin si Sam sa anumang paraan. Pagkatapos, hinawakan ni Duwak si Colt at itinulak ito mula sa tuktok ng gusali bilang parusa. Kinabukasan, lumapit si Sam kay Ellie, kapatid ni Amanda, upang humingi ng tulong. Sinabi ni Ellie na sobrang lungkot ng kanyang kapatid at hindi ito nakikipag-usap sa kahit sino mula nang mangyari ang gulo sa araw ng kasal. Binuksan nila ang bola at nakita ang dalawang vial ng kakaibang asul na likido sa loob. Sa kanyang pagkasabik na malaman pa, naglagay si Sam ng ilang patak ng likido sa mesa at tinikman ito. Unti-unting naging asul ang kanyang katawan at naglaho na parang bula, na labis na ikinagulat ni Ellie. Sa puntong ito, natunto ng mga tauhan ni Duwak ang posibleng kinaroroonan ni Sam at nakarating sa bahay ni Ellie. Nakita nilang may kausap si Ellie na mga damit na lumulutang sa ere. Dito nila napagtanto na si Sam nga ang kumuha ng bakal na bola. Sinimulan nila siyang barilin. Ngunit ginamit ni Sam ang mabilis niyang pag-iisip, hinubad niya ang kanyang mga damit maliban sa kanyang panloob. Kaya halos hindi na siya makita. Magkasamang tumakas sina Sam at Ellie sakay ng kotse ni Ellie. Pagkatapos ng muntikang pagkakadakip, nagtungo ang dalawa sa paaralang pambabae kung saan nagtuturo si Ellie. Iniwan niya si Sam sa kanyang opisina habang siya ay bumili ng damit para sa kanya. Samantala, sinamantala ni Sam ang pagkakataon para sumilip sa banyo ng mga babae. Ngunit agad siyang pinagalitan ni Ellie. Makalipas ang ilang oras, nawala na ang epekto ng asul na likido, kaya muling naging visible si Sam. Isinuot niya ang mga damit na binili ni Ellie, at lumabas na sila. Sa kasamaang palad, nagtatago si Boris, ang opisyal na Ruso mula sa naunang insidente, sa likod na upuan ng kotse. Pagkapasok ng dalawa, tinutukan sila ng baril ni Boris at hiningi ang bakal na bola. Palihim na itinapon ni Sam ang bola kay Ellie at nagsinungaling na wala ito sa kanya. Sa kabila ng lahat, naniwala ang inosenteng si Boris at hindi na siya sinuri pa. Pinababa niya si Ellie sa kotse at umalis kasama si Sam. Napag-alaman na ang gobyerno ng Russia at US ay parehong may formula para sa paggawa ng asul na likido. Ngunit nagkaisa silang sirain ang lahat ng natitirang vial nito dahil maaaring magdulot ng sakuna ang paggamit nito sa parehong bansa. Di nagtagal, dumating sina Sam at Boris sa US State Department para sa isang pulong kay Michael Ensing. Inilahad na pumirma ang dalawang bansa ng isang lihim na kasunduan upang sirain ang lahat ng vial ng likido. Ngunit naging masalimuot ang sitwasyon nang iulat ni Boris na nakainom si Sam ng likido. Ano man ang maaaring mangyari, maaaring dukutin si Sam at pag-aralan ang kanyang dugo upang muling makagawa ng likido. Dahil dito, inanunsyo ni Michael na dapat sunugin ang katawan ni Sam upang maiwasan ang mas malaking problema. Bago pa man may sigawa ang plano, dumating ang mga embahador ng Palawan Archipelago at Argentina sa opisina ng kalihim na may mga formal na reklamo tungkol sa hapunan. Lingid sa kaalaman ng lahat, kasama rin si Ellie na ngayon ay ganap ng invisible. May hawak siyang maliit na test tube na puno ng likido, na tila lumulutang sa paningin ng iba. Agad namang naintindihan ni Sam ang nangyayari at sumigaw para tawagin si Ellie. Hinagis ni Ellie ang test tube sa kanya, at mabilis itong ininom ni Sam upang maging invisible. Mabilis silang nakatakas mula sa gusali nang walang nasaktan. Sa susunod na eksena, nagtungo sila sa apartment ng matalik na kaibigan ni Sam na si Ted. Sarado ang pinto, ngunit alam ni Sam kung saan nakatago ang ekstrang susi. Nang makapasok, dumiretso si Ellie sa banyo upang maghilamos. Kinagabihan, nag-usap ang dalawa tungkol sa nasirang kasal ni Sam at nagsimulang magkaintindihan. Sa bandang huli, nauwi sila sa paglalambingan sa sofa. Hindi nila alam na pinapanood sila ng isang grupo ng matatandang lalaki mula sa kabilang gusali. Pagkaraan ng ilang oras, narinig ni Sam ang ingay ng ilang sasakyang dumating sa harap ng apartment. Napagtanto niyang ipinagkanulo siya ng kanyang matalik na kaibigan at isiniwalat ang impormasyon sa mga ahensya ng US at Russia. Agad silang tumakas ni Ellie mula sa apartment dala ang bakal na bola at dumaan sa emergency staircase papunta sa basement. Sa labas ng gusali, nasalubong nila ang grupo ng matatandang lalaking naniniktik sa kanila kanina. Halata na naaakit ang mga ito kay Ellie, kaya ginamit niya ang pagkakataon upang hiramin ang kanilang kotse. Pagkatapos, gumawa si Sam ng listahan ng mga taong nagngangalang Ron Cleman at pinili ang siyam na posibleng kandidato. Bago mamatay, sinabi ni Agent Riley na dalhin ang bakal na bola kay Ron Cleman, kaya't magkasamang pinuntahan ni Sam at Ellie ang mga address ng bawat posibleng kandidato upang alamin kung may alam sila tungkol kay Riley. Matapos i-check ang 8 tao sa listahan, nagtungo sila sa huling kandidato na nakatira malapit sa dockyard ng lungsod. Dito nila natagpuan ang tamang Ron Cleman. Pagpasok nila sa bahay, laking gulat nila nang makita si Ted sa loob. Dito na ihayag na si Ted ay isang lihim na ahente ng FBI na nagmomonitor sa kaso ng asul na likido. Nang gabing namatay si Riley, sinusubukan nitong makarating kay Ted, hindi kay Sam. Habang nag-uusap ang tatlo, biglang tumunog ang landline ni Ron Cleman.
Maingat na sinagot ito ni Sam at natuklasang si Duak ang nasa kabilang linya. Ibinunyag ng sociopath na dinukot niya si Amanda at nagbantang papatay nito kung hindi dadalhin ni Sam ang bakal na bola sa Capitol Hill Building. Wala nang ibang pagpipilian si Sam kaya itinulak niya si Ted at tumakbo papunta sa isang bangka kasama si Ellie. Sa susunod na eksena, dumating ang dalawa sa Capitol Hill at agad na hinostage ng mga tauhan ni Duak. Sa loob, nakilala nila sa wakas ang hindi nakikitang kontrabida, na inamin na matagal na niyang pinatay si Ron Clemen. Ginagamit lang niya si Sam at ang Secret Service upang maihatid ang bakal na bola sa bahay ni Ron Clemen, kung saan kukunin niya ito nang hindi napapansin. Ilang sandali pa, unti-unting nawala ang epekto ng likido at naging visible si Duak. Sa nakakagulat na revelasyon, nalaman na ang mapanganib na kontrabida ay si Amanda mismo. Gumagamit siya ng instrumentong nagpapalalim ng boses upang magmukhang boses ng lalaki. Inamin niyang hindi niya minahal si Sam at ginagamit lamang ito para sa kanyang plano. Biglang dumating sina Boris at Ted sa Capitol at inalis ang mga tauhan ni Amanda isa-isa. Dahil dito, nag-alala si Amanda at kinuha ang bakal na bola mula kay Sam. Agad niyang ininom ang isang vial ng asul na likido, naging invisible muli, at tumakbo palayo ng tumatawa ng malademonyo. Ngunit nagawa ni na Sam, Boris, at Ted na sulitin siya sa silid kung saan sinusunog ang mga lumang salapi ng US. Sa puntong ito, tuluyan ang nawala ng katinoan si Amanda dahil sa matagalang paggamit ng likido. Napagtanto niyang wala na siyang kawala kaya't umakyat siya sa conveyor belt at tumalon sa apoy. Tuluyang tinapos ang kanyang buhay. Labis na nalungkot sina Sam at Ellie sa nangyari, ngunit nakahinga ng maluwag sina Ted at Boris.